March 19th. 6 na punto na buod ng Ebanghelyo. Unang Pedro 3:18. Si Kristo na walang kasalanan ay namatay minsan para sa mga makasalanan upang madala niya tayo sa Diyos. Narito ang isang buod ng Ebanghelyo upang lalo mo itong maunawaan, ikagalak, at maibahagi sa iba. 1. Nilikha tayo ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Isaias 43:6-7. Ang aking mga anak na lalaki at babae, na tinawag sa aking pangalan, ang mga hinirang ko para sa aking kaluwalhatian. Ginawa tayo sa kanyang wangis upang ipakita, ipahayag ang kanyang karakter at moral na kagandahan. 2. Kaya't bawat tao ay dapat mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Unang Korinto 10:31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Paano nabubuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos? Sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos, Mateo 22:37, pagtitiwala sa Diyos, Roma 4:20, pasasalamat sa Diyos, Awit 50:23, pagsunod sa Diyos, Mateo 5:16, pagpapahalaga sa Diyos higit sa lahat, Filipos 3:8, Mateo 10:37. Kapag ginagawa natin ang mga ito, inilalarawan natin ang kaluwalhatian ng Diyos. 3. Ngunit tayong lahat ay nagkasala at nabigo na luwalhatiin ng Diyos. Roma 3:23. Lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Roma 1:21-23. Bagamat kilala nila ang Diyos, hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan. Ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga larawan. Wala ni isa sa atin ang lubos na nagmahal, nagtiwala, nagpasalamat, sumunod o nagpahalaga sa Diyos gaya ng nararapat. 4. Kaya't lahat tayo ay nararapat tumanggap ng walang hanggang parusa. Roma 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. 2 Tesalonica 1:9. Parurusahan sila ng kaparusahang walang hanggan at ilalayo sa Panginoon at sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Mateo 25:46. At ang mga ito'y paparusahan ng walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. 5. Subalit dahil sa kanyang dakilang awa, sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang magbigay ng daan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Galatia 3:13. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y maging sumpa para sa atin. Unang Pedro 3:18. Si Kristo ang matuwid para sa mga di matuwid upang madala niya tayo sa Diyos. 6. Kaya't ang buhay na walang hanggan ay libreng kaloob sa lahat ng magtitiwala kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas at pinakamahalagang kayamanan. Gawa 16:31. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Roma 10:9. Kung ipahahayag mo na si Hesus ay Panginoon at sasampalataya kang binuhay siya ng Diyos, maliligtas ka. Efeso 2:8-9. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito galing sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong gawa. Galatia 2:20. Hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Filipos 3:8. Ipinapalagay kong walang halaga ang lahat bilang kapalit ng higit na mahalagang kaalaman tungkol kay Kristo Jesus na aking Panginoon.